Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mox TV. Alright. So tayo nagbabalik muli mga babayan para sa isa na namang reaction video. At ngayon pag-uusapan natin ang video galing sa channel ni Balita ni Juan. So ito na nga mga babayan, sabi nga po niya dito, PBBM tumawag ng ResPac, Australia bumanat sa China, nagkagulo sa West Philippine Sea. Magdedeklara na nga ba ng gera? Yan ang ating alamin na at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, don't forget to subscribe sa channel ni Balita ni Juan. At sa mga hindi pa na-subscribe sa kanyang channel, nandiyan po sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po at i-subscribe at supportahan ang kanyang mga video uploads. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, kayo ay aking iniimbitahan na pa-subscribe po ang ating channel. Pa-click po ang subscribe button dyan sa ibaba at pakilike na rin ang ating video, pati na rin ang notification bell. Alright? So wag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go! Balita ni Juan. Kakapasok lang na balita. Ito na ang ayaw mangyari ng China ngayon. Ang biglang dumating ngayon sa Pilipinas. Ang kinatatakutan ng China. Batay sa mga nagsidatingan na balita, biglang napiko ng People's Liberation Army nang malamang tumutulong na sa Pilipinas ang Australian Navy. Batay pa kay PBBM, to the rescue ang Australia matapos lapitan ng Super Tucano ng dalawang fighter jet ng China. Ulat pa ng Australia, magsasagawa lang sana noon ng Joint Maritime Patrol Group ang Pilipinas at Australia. Ngunit walang kaura-urang biglang nilapitan ng Toscano at nagsidatingan sa West Philippine Sea ang barko ng Australia. Hindi ko alam kung kailan nangyari ito, pero binabanggit na meron tayong fighter jet ba ng mga Pilipino. Binuntutan. Binuntutan daw ng dalawang fighter jet naman ng China. Tapos hindi may kasama tayong Australia. Australia ba? Hindi Australian, US. Australian Joint Patrol to. Hindi na lang dagat, Pati air. himpapawid. Tama. Lumalala problema natin sa China, Atty. Batungbakan, hindi na lang dagat ngayon, pati po himpapawid. Nabuntutan daw po yung ating mga fighter jet kamakailan lamang. Ano po ang nakikitang indikasyon dito? Well, una po, depende po yan kung nasang lugar, yung... Nasa Hubo Reef daw po, Tapat attorney. ng Hoover Reef. Hubo Reef, no? Doon daw po ito nangyari. Pero yung kung mga ganyang pangyayari sa area po, iba po kasi yung international law na nag-apply dyan. Yes. Meron po tayong tinatawag na air law. Okay, ang pinaka-importanting convention po doon ay Chicago Convention, tinatawag on civil aviation. Pero doon po sa area kasi mas simple yung mga rules. Una, hindi sila dapat makalapit. Yung mga ibang aeroplano hindi pwede makapasok sa territorial airspace na 12 nautical miles ang layo mula sa lupa. So pag po sa labas ng 12 nautical miles, lahat po ng sasakyan pang ere, pwede po yan lumipad. Meron lang silang susundin ng mga rules on safety of the air navigation. So pagdating po dito sa yung mga sasakyan, yung mga pangpapawid ng ating Air Force, syempre meron silang mga sarili nilang protocols. Kung nagpapatrolya po yan sa international airspace, wala naman pong kaso kung magpapatrolya sila sa paligid ng Pilipinas. Ang magiging concern ko po is kung nangyari yung incident na yan, ngayon ko lang na nalaman, kung nangyari po yan sa territorial airspace ng Pilipinas. So, pero kailangan po natin malaman. Pagka nangyari po sa territorial airspace ng Pilipinas, pwede hong magkaroon ng mga tinatawag nating mga radio challenge dito? Well, hindi lang po radio challenge. Kasi pag gaya nga sa ko, hindi po kagaya sa dagat na mayroong mga passage rights na tinatawag na pwede magdaan ng mga barko. Pagdating po sa ere, lahat po ng aeroplano na pumapasok sa territorial airspace, kailangan may permiso yan. At actually, kung gagawin na yan, napapasok sa territorial airspace na walang permiso, ultimately, pwede rin siyang pabagsakin ng bansa na nag-aari ng territorial airspace na yun. So, ganun po kakaiba yung pagdating sa air law. Mas mahigpit ba ang air law kumpara sa mga batas sa pangkaragatan, Atty. J? Opo, parang mas mahigpit nga po kasi kailangan talaga ng express na agreement. Express permission para pumasok ka sa territorial airspace natin. Opo. Alright. Kaya yung mga civil aircraft, lagi po nagpa-file ng flight plan yan. Tapos yung kanilang paglipad, covered yan ang tinatawag ng mga air agreements, air access agreements. Yung ginawang pangbuntot, kung yan ay mapatunayan po nasa airspace po ng Pilipinas, clear violation ng China yun sa atin and mabigat na basihan para sa ipsa na namang diplomatic protest. Ganun po ba yun? Opo. Kung sila pumasok na po sa ating territorial airspace, hindi po pwede yun.
Okay. Ito, isang pambihirang pagkakataon po ito, Attorney Jay. Sumang-ayon po ang China na i-adapt po o tanggapin yung resolusyon sa 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum kung saan nabanggit po yung pagsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Binabanggit po ni Senate President Juan Miguel Zubiri, una nang tinutulan po ng delegasyon po ng China po yan. Pero kalaunan daw ay napapayag, no? Parang yung friendly persuasion daw po ang ginamit. Ano po ang indikasyon nito? Tingin nyo pa, medyo... Mapapagkatiwalaan ba natin ang China doon? Doon sa kanilang pag-adapt? Well, para po sa akin, hindi naman ganun din kumbaga hindi ganun kalaga masya yung nagpumayag sila dun sa resolution dahil hindi naman po yan binding. Pangalawa, hindi rin naman tama na hindi sila hindi sila pumayag, no? Parang mas masama yun sa kanila kung hindi sila papayag doon na mabanggit ang UNCLOS dahil parte na po talaga ng international yung UNCLOS, no? So magiging masama po para tutulan yon. So tingin ko na talagang lang sila. Na-pressure? Na-pressure, napilitan dahil hindi nga maganda na lalabas, tinututulan nila yung UNCLOS, lahat po ng bansa is masang-ayon dito halos, no? At lalo sila na nagbibenepisyo pa sa UNCLOS. Pero iba po yung nagsang-ayon ka dahil na-pressure ka at iba doon sa actual na gagawin mo para respetuhin o hindi ang UNCLOS. Opo, iba po yun. At saka kung parliamentarian po yan, hindi naman po sila yung in control ng foreign policy. Hindi sila yung decision makers. Opo. Tapos, nung nag-ratify po sila ang UNCLOS 1996, parang, di ba, nag-commit na sila dapat na mag-implement ang UNCLOS. Pero nakita natin, few decades down the line, nakita nilang ayaw nila, hindi nila sinusunod kung ano yung hindi nila gusto. So, kaya hindi po yan indikasyon para sa akin ng kanilang future behavior. So ano ang pwede natin gawin pa, Atty. J? Palagi natin itong tinatanong meron pa ba tayong magagawa para mapasunod ang China? Meron pa po kasi nga ultimately ang China kailangan niyang makita na it's more probable for it to go against the law. Hindi siya pwedeng mabuhay sa isang international community na nag-iisa, na laging pinag-ahinalaan ng mga ibang tao, na laging napapahirapan ng ibang tao dahil wala silang tiwala sa kanya at dahil siya lagi naman din kung ano yung mga ginagawa na nakakasama sa interest ng iba, di ba? So kung gusto niyang mamuhay ng mapayapat maayos sa isang community, dapat sumunod siya sa mga patakaran at mga batas nito. So ano pong kailangan gawin? International pressure ba? Talagang international pressure po. Talagang kailangan patuloy tayo dun sa ginagawa nga natin na nakikita dito, dinedemonstrate ng international community pagsuporta sa atin at sa position natin. Eventually, pag nakita ng China na talagang isolated siya, nakikita siya dun sa mga position na dito sa karagatan, talagang kailangan niyang umayon. Vale? So hindi dapat tayo yung mag-adjust, hindi dapat yung buong international community mag-adjust sa kanya. Siya dapat ang mag-adjust sa atin. Oo, kasi nag-iisa siya. Opo. Oo, kasi pagka nag-iisa ka, maramdaman mong nag-iisa ka pa, parang wala ka nang kakampi. Di ba? So, lalo na siguro dapat paigtingin pa natin yung mga joint patrols sa Australia, sa Japan, sa US, para talagang maparamdam sa kanila na iisa lang sila dito sa posisyon nila ngayon. Kasi ang ginagawa nila is scorched earth mentality. Dahil wala nga sila sa hubog, wala sa hulog yung kanilang posisyon, nambabangga, nang babartagol dyan. Pero tingin ko, kasi sobra, ang ginawang parang binigyan natin na 6 years advantage. Correct, oo. Pero ito ang China, di ba? Dahil doon sa panahon ni Duterte na nagpatay mali siya tayo. Pero dito sa kasalukuyang administrasyon, wala tayong bibigay na kahit isang pulgada ng ating teritoryo. Naninindigan si Pangulo doon. Pero ang Pilipinas po ay nag-desisyon na bumuo ng sarili nitong mga kasunduan para sa West Philippine Sea sa iba't ibang mga bansa, kagaya halimbawa ng mga iba pang claimant countries. Mas maganda pong direksyon yon kaysa doon sa bumuo tayo ng agreement kasama po ang China. Well, una po, kailangan makita tayo na nagkakaisa yung mga nakasarami. So, okay lang po na mas maganda nga po na nagbubuo tayo ng mga ginagawa kasunduan para hindi mangyari yung ginagawa niya na gusto niya bilateral lang, dalawa lang nag-usap, pero kinukuha niya sa alaka. So, hindi naman po yun exclusive. So, pwede po namang sabay yan. No? Ang importante, makita niya na hindi kung mali tayo, kaya niya tayo basta ganun-ganun lang na pipilitin o hindi papansinin. So kahit pinapalaga ng China yung ganitong diskarte ng Pilipinas, deadmahin natin siya. Kahit pa uminit ang ulo ng Chinese government, ng China government. Tuloy lang natin yung ginagawa natin ngayon. Kung ikaw ang tatanungin Kawan, ano ang iyong opinion sa balitang ito? Alright, so yung mga babayan, no? Ay tama naman na hindi obra talaga pagka mga bilateral lang, no? Yung magiging usapan. Ibig sabihin, Pilipinas at China lang, no? Kasi maraming involved po dyan sa South China Sea. No, so dapat talaga mas marami, no, unilateral yung magiging usapan po rito para lahat magbe-benefits. Tama naman. Dinadaan kasi, no, sa laki o lakas ng China, no, itong kanilang ginagawa na yan. Kung makikipag-usap ang Pilipinas sa kanila, makikita nyo naman o gaano lang kaliit, no, ang puwersa ng Pilipinas kumpara sa China. Lugin-lugi talaga tayo.
'Di ba? So mas maganda talaga yung mas maraming no na ikipag-usap dito sa China. Kasi pagka ganyan lang, parang aano ay na yun, babata-batain lang yung Pilipinas ng ganyan. No? Yeah? Mamalit-malitin lang tayo, iinsultuhin lang tayo at mapapasunod nila tayo doon sa gusto nila. Ngayon, kung hindi tayo susunod sa gusto nila, ganun pa rin, tutuloy pa rin nila yung mga gusto nilang gawin dyan sa West Philippine Sea. Alright, so kayo, anong opinion ninyo? I-comment lang nyo dyan sa ibaba at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Shoutout sa mga bago natin subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli, ayun ko yung mga episode sa Mobs TV. Peace. I'm out.